Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Binanggit po natin kahapon yung tungkol sa vitamin C or ascorbic acid, okay, plus zinc. Well, sorry natatawa kasi ako tuwing nag-iisip ako. Kasi po, mga Pilipino po, pag meron pong bagong produkto, gusto nila, titikman nila kaagad, itatry po nila kaagad. Okay, kaya po para sa akin, mag-ingat po tayo sa mga bagong produkto. Kaya po sa practice po natin, dobling, in fact, tripling ingat po tayo sa pagreseta ng mga bagong gamot na lumabas sa merkado. Kasi unang-una, kahit meron na pong clinical studies na epektibo itong mga bagong produkto, okay? Still, pagdating sa side effect, hindi po tayo sure. No? Nabanggit ko na po ito noon sa isang video natin na may mga kumpanya talaga sa ibang bansa na talagang hindi sila nagsasabi ng totoo. Pag gumawa po sila ng bagong produkto, ineksperimento po nila at nagiging epektibo kuno. Pero pag pinapa-try nila sa mga volunteers yung gamot nila, yung bagong gamot nila, at epektibo naman po, katulad ng sinabi ko, pero nagkakaroon po ng may mga side effects itong mga volunteers na ito. Hindi po talaga sila nagsasabi kung anong mga side effects, lalo yung mga nakakatakot na side effects na pwedeng pumatay ng tao. Of course, natural, magkakaroon ng allergic reaction, ilang porsyento sa kanila, okay lang. Palusutin ng Food and Drug Ahensiya nila or FDA. Allergic reaction or konting sakit sa ulo, etc. Pero pag meron po silang mga cardiac complications, minsan hindi nila sinasabi kaagad. Kasi nga, gusto nila makalusot sa merkado para hindi sila haharangin. Para makabawi po sila yung ininvest nila sa produkto nila. Mga bilyones po na dolyares. Siyempre, kasi sa bagong produkto, sinabi ko na po noon, gagawa sila ng, siyempre, kumbaga, factory, no? At saka mag-hire sila ng manpower, at saka yung mga equipment nila upang magkaroon sila ng produkto. Di ba? Ang laking gastos. Pagkatapos niyan, ipa-studio po nila sa isang grupo na palabasin na epektibo, okay lang kung totoo. Minsan, epektibo kuno. At palabasin na walang side effect, okay lang kung totoo. Pero minsan, walang grabe na side effect kuno. Only to recall their new products maybe after 5 to 6 years because by that time, nakabawi na sila kasi nabenta na To the point na minsan meron na po silang malaking savings para harapin ang mga kaso, if ever, na meron po magkaso sa kanila na namatay sa produkto nila. Yung mga kamag-anak, syempre, mag-file ng kaso na namatay yung mga kamag-anak nila na sa pag-inom ng kanila bagong produkto. Kaya po, magdobling ingat po tayo pag meron tayong mga bagong produkto, whether gamot,
yung totoong gamot, whether yung supplement na hindi naman po totoong gamot, no? Or whether yung mga, lalo yung mga food products, okay? Kaya po magiging kontento po tayo kung ano pong ginawa ng Panginoon, ano pong nilikha ng Panginoon para sa atin, ha? Yun lang po ang kakainin natin, yun lang po inumin po natin. Walang iba. Pagdating sa inom, syempre, tubig. Hindi tayo magkasakit sa tubig, pwera lang kung contaminated. Ulitin ko po, pupunta tayo sa juice, iced tea, milk tea, kape, lalo yung alak. Magkakasakit po tayo niyan. Kaya po sabi ko kanina, o kagabi pala, mas mahaba po yung buhay ng mga tao noon kasi hanggang tubig lang po sila. Okay? So magiging kontento na po tayo sa nilikha ng Panginoon. Pagdating naman sa pagkain, anong nilikha ng Panginoon para sa atin? Yung prutas, gulay, isda, manok, itlog. Ayun. Okay? Pag pupunta pa tayo sa mga department stores, mga grocery, bibili pa tayo ng, alam mo na, mga dilata, corned beef, luncheon meat, Vienna sausage, corned beef, or beef loaf, ang daming taba. Bibili tayo ng hotdog, ang daming taba. Okay? Kaya po, dapat po magiging kontento po tayo kung ano pong nilikha ng Panginoon para sa atin. At saka, balik tayo sa mga produkto na in-advertise po. Ano pong dapat babantayin natin na, or pwede natin sabihin na ito ang mga rason kung bakit magdududa na po tayo sa produkto. Kumbaga, mga red flags, warning na, uy, totoo ba ito? Number one, pag ina-advertise sa TV at saka radio stations, medyo magdadalawang isip na po tayo. Kasi ang daming makikinig, di ba? Ang daming manonood at ang daming maloko at magbili. Di ayos. So yung mga milyones na binayad nila sa TV at saka radio advertisements, mabawi nila sa itong mga naloko. Pangalawa, pag sinasabi nila yung produkto nila pwede daw sa cyst, sa goiter, minsan sa brain tumor pa, minsan bukol sa ovaries, cancer, migraine, high blood, diabetes, kalokohan po yan. Hindi po yan totoo. At para pag marami nag-endorse sa kanila, mga artista, magdadalawa isip na po kayo. Kahit ang doktor ang mag-endorse. Meron naman talaga mga doktor, sorry to say, with all due respect to our colleagues, na mag-endorse because of money. No? At sa bandang huli, kung sasabihin nila, no approved therapeutic value, talagang huwag na kayo bumili. Kaya po, sa katapusan ng advertisement ng mga supplement, syempre, kailangan sasabihin nila walang halaga sa mga sakit. Pero ano narinig ninyo? Walang halaga ng pagsakit. Walang halaga ng pagkasakit. Walang halaga. Tapos ang advertisement, walang halaga ng pagsakit. Walang halaga ng pagsakit. Huwag na kayo bumili. Maraming salamat po.